Kumusta kayong lahat? Maginang at ginu, at maligayang pagdating. Isang linggo pa lang matapos ang kasal, nakmadali na ang asawa na ibunyag ang kanyang tunay na kulay. Idineklara na ang bahay na kanilang tinitirhan ay pagmamay-ari pa lang ang kanyang mamagulang at hiniling sa asawa na magbayad ng buwanang renta. Akala niya ay nahuli na niya ako sa kanyang patibong hanggang sa ngumiti ang asawa ng buong dignidad. Walang problema, sabi ko, kung gayon, babalik na lang ako sa sarili kong mansyon. Ang nakakagulat na sagot na ito ay nagpatulala sa mandaraya. Ano kaya ang nakatago sa likod ng kwentong ito? Inaanyayahan namin kayong alamin ngayon din. Ang mga confetti at rose petals ay nakakalat pa rin sa parquet flooring. Ngunit ang aking kaluluwa ay nanlalamig na, tulad ng isang patay na fireplace. Katatapos lang niya kasal. Nakaalis na ang mga bisita. Ang natira lang ay tambak, maruming pinggan at ang matutulis na komentong aking biyenang si Sonia. Isang babaeng may matutulis na tampok at mga mata na tila laging sumusukat sa kapal ngang pitaka ngang ibang tao. Nakaupo ako sa tapat ng vanity table. Tinatanggal ang isang manipis na gintong kuwintas na may 3 pilat. Ito ay isang katamtamang halaga na lihim na ibinigay sa akin ng aking ninang na si Elena bago ang kasal. Para sa araw, anak, para maging maganda ka, pero huwag mong ipagyabang. Hindi simple ang pamilya ni Diego. Noon, pinagtatawanan ko ang kanyang pag-ingat, ngunit ngayon, nakita ko ang ugali ni Sonia at kinilabutan ako. Buong gabi, sinisilipan niya ang aking lig. Ang kanyang malabi, na nanliliit na nakakunot. Nang makita niyang hindi ako nalalatagan ng ginto, tulad ng mga fitness muses sa Instagram, ay nagparamdam sa akin na ako ay isang paninda na ibinenta sa murang halaga. Naku po, akala namin isang prinsesa ang papasok sa bahay, isang gintong babay, pero sa huli, isang murang ginto lang pala at sa loop ay walang laman. Ang boses ni Sonia ay narinig mula sa sala, sadyang malakas siyang nagsasalita para marinig ko. Kausap niya sa telepono ang kanyang makaibigan sa kanyang sismis club sa kondominium. Narinig ko at ang aking dibdib ay tila kinukuyom ngang isang bato. Ang sakit ay umakyat sa aking lalamunan, ngunit nilunok ko ito. Ako si Ana. Sa kanilang mga mata, isang ordinaryong rata de opisina. Isang mahirap na manugang na sobrang swerte na nakuha si Diego. Isang lalaking matamis ang hitsura. Pinunong departamento ngang benta. Pumasok si Diego sa silid, na nakakalat ng amoy ngang alak. Tiningnan niya ako, nang walang sinasabi, nang walang tanong kung pagod ba ako matapos ang maghapon sa mataas na takong. Humiga siya sa kama, nang hindi iniwan ang kanyang cellphone. Gusto kong dalhan siyang mainit na tuwalya para linisin ang kanyang mukha, ngunit bigla akong huminto. Sa mahinang ilawng lampara sa mesa, nakita ko na si Diego ay nagpapalitan ngang mensahe sa isang tao. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na dumudulas sa screen. Ang kanyang noo ay pinawisan, kahit na ang aircon ay nasa 24 grakelas. Huwag kang mag-alala, tapos na ang kasal. Ang isda ay nasa lambat. Ang mga regalo sa kasal at ang ginto ay sapat na para bayaran ang interes ngayong buwan. Nanigas ako. Ang isda ay nasa lambat. Interes ngayong buwan. Ang masalitang ito ay nagsasayaw sa aking harapan, na bumubuo ngang isang pangit at nakakatakot na imahe. Sinubukan kong kumalma, huminga ako ng malalim para hindi mahulog ang palanggana ng tubig. Umubo ako ng mahina. Nagulat si Diego, mabilis niyang itinago ang cellphone sa ilalim ng kumot. Sa kanyang muka ay lumitaw ang isang pilipit at pilit na ngiti. Ana, kailan ka pumasok? Bakit ka naninilip na parang multo? Ngayon lang? Sino ang kateks mo ng ganyan? Tanong ko. Sinisikap na gawing kalmado ang aking boses hanggat maari. Ngunit sa likod ng aking likod, ang aking makamay ay mahigpit na nakakuyom na ang mga kuko ay bumaon sa aking mga palad. Ah, wala naman. Kasama ko ang kaibigan ko. Sinungaling ni Diego. Nagtatanong siya kung paano ang aming gabi ng kasal. Ang kanyang mata ay nakatinginan, iniwasan ang aking tingin. Nakmadali siyang hinila ang kumot sa kanyang ulo. Sige,
Pagod na ako. Matulog na tayo. Bukas, kailangan nating gumising ng maaga para ihanda ang almusal ng nanay. Napakahigpit niya. Pinatay ko ang ilaw at humiga sa tabi ng aking asawa na hindi ko pa nakasama ng 24 oras mula ng araw ng aming kasal, ngunit tila siya sa akin ay isang kumpletong estranghero. Sa aming gabi ng kasal, walang marosas o malambing na pagpapahayag ng pagmamahalan tulad ng sa manobela, mayroon lamang regular na pagilikne. Diego at ang tunok, mga perang binibilang mula sa silitne. Sonia sa tabi. Binibilang niya ang pera mula sa mga regalo. Ang tunong nga sobre na nilalabasan. Ang kanyang tawa kapag nakakita, siyang makapal na sobre ay tumagos sa manipis na dingding at bumubusok sa aking utak. Humiga ako, nakakuyom, nakatingin sa kisame. Kung saan ang dilaw na ilawnam, malampara sa kalye ay tumatama. Isang masamang kutob ang tumagos sa bawat selulang ng aking katawan. May maling-mali. Ang kasal na ito, mula sa unang araw, ay may amoy ng pakalkula at tila ako ang isda sa kanilang kwento. Ang unang linggo pagkatapos ng kasal ay lumipas sa isang mapanupil at nakakasakal na kapaligiran. Formal kaming nasa honeymoon, ngunit sa katotohanan, nagbakasyon ako para maging isang libreng katulong para sa buong pamilya ng aking asawa. Ang apartment na ito sa kasal ay isang maluwag na 3-bedroom unit sa isang prestihiyosong condominium na may mamahaling kasangkapan. Sinumang makakita nito ay napapanganga at pinupuri si Diego. Ang ganda, napakabata pa, pero nakabili ng ganong klaseng apartment. Ngunit pagkatapos manirahan ditong ilang araw, nagsimula akong makapansin ng nakakatakot na kakaibahan. Noong araw na iyon, nililinis ko ang sala. Habang yumuyuko ako para linisin sa ilalim ng inukit na oak coffee table, napansin ko ang isang maliit na hugis parihaba na bakas ng pandikit na parang may sticker ng inventaryo na mabilis na kiniskis doon. Dahil sa kuryosidad, itinaas ko ang alpombra. Sa ilalim nito ay nakasulat sa marker ang isang serye ng numero at ang inskripsyon, Rent 2025, Property for Lease. Lahat bangang kasangkapan sa bahay na ito ay inupahan para lang makapagpa-impress? Ano ang kinukuyom mo diyan na parang magnanakaw? Ang asim na boses ay nagpagulat sa akin at nagpatayo. Si Lucia, ang aking precious na hipag, ay nakasandal sa pintuan, may hawak na baso ngang milkshake sa kamay, ang kanyang binti ay nakakrus, at tinitingnan ako ng may malinaw na pagamak. Si Lucia ay 22 taong gulang ngayong taon, hindi naktatrabaho kahit saan. Ginugugol niya ang kanyang nga araw sa paglihangang isang imahe ngang marangyang buhay sa internet, nagpo-post ng mga larawan ng mamahaling lugar. Naglilinis lang po. Lucia, bumisita ka ba? Sagot ko, pinipigilan ang inis. Anong bumisita? Apartment itong kapatid ko. Pumupunta ako dito kung kailan ko gusto. Siyuang ka pala, kukunin ko yung pyksi, nolla mong makeup kit sa vanity table mo. Para gamitin, dark ang balat mo. Sasayangin mo lang ang cream. Bago ako makapagprotesta, kalmadong pumasok si Lucia sa aming kwarto. Tumakbo ako sa likod niya at nakita ang isang eksena na nagpainit ng aking dugo. Nakakalat siya sa aming honeymoon bed. Binuksan niya ang isang mamahaling powder box ang isang sikat na brand, regalo mula sa aking ninang na si Elena, at inilapat ito ng sobra sa kanyang mukha. Ang pulbos ay lumilipat sa pulang kumot. Ang aking limited edition lipstick ay ganap na nakalatag. Carelessly, ipinahit ni Lucia sa kanyang malabi at inihagis sa mesa. Lucia, anong ginagawa mo? Ito ay mga personal kong gamit. Bakit mo kinukuha ng hindi nagpapaalam? Sabi ko, pinipigilan ang aking sarili na huwag siyang sampalin. Ang aking survival instinct, na madalas kong ginagamit sa trabaho, ay nagsabi sa akin, huwag kang sumiga, obserbahan. Tinitigan ko ang basak na takip ngang powder box. Nakunot ang noo ni Lucia, tumayo, at ipinakpak ang kanyang nga kamay. Malaking bagay, ilang bote, parang ginto. Ngayon ikaw ang manugang ngang bahay na ito. Ibig sabihin,
Ang magamit mo ay gamit ng buong pamilya. Nagtrabaho ang kapatid ko para makabili ng malaking apartment para manirahan ka dito at kinuha ko para gamitin ang mga tira mo. Ano ang problema? Ang kuripot mo. Hindi kata-kataka na may ganyan kang mukha ngang talunan. Matapos sabihin iyon, umalis siya ng mayabang, hindi nakalimutang idagdag sa kanyang pamamalam, at sabi ni nanay, maghanda kang mokeja para sa hapunan. Inimbita niya ang mga tiya para tingnan ang bagong apartment, kaya magsikap kang huwag mapahiya sa harap ng mga kapitbahay. Nanatili ako sa gitnang silid. Habang tinitingnan ang sirang makeup, naramdaman ko ang aking dibdib na humigpit at ang aking pahinga na nawawala. Hindi dahil sa pagkakuripot, kundi dahil sa walang hiya at magnanakaw na pag-ugali nga aking hipag. Ang iyong magamit ay gamit ngang buong pamilya. Ang pangungusap na ito ay umalingaw-ngaw sa aking ulo bilang isang masamang babala. Kinagabihan, habang inaayos ko ang bookshelf ni Diego bago dumating ang mabisita, nakita ko ang isang papel na nakasiksik sa isang libro ni Dale Carnegie. Kinuha ko ito. Hindi ito bookmark, kundi isang abiso ngang utang mula sa bangko. May utang. Diego Antunes, halaga ngang utang pe 500,000, overdue na bayad sa loop ngang 3 buwan. At ang pinakanakakatakot na inskripsyon sa pula sa ibaba, babalangang pagpapatupat ng kolateral, nanginig ang aking mga kamay. Ang manipis na papel ay biglang naging napakabigat. Pe 500,000, ang mamahaling apartment, ang mamahaling kotse lahat ay isang fasada lamang na nagtatago ng malaking utang. Ang doorbell ay nagpukaw, sa aking mga takot na kaisipan, dumating na ang mga bisita ng aking biyenan. Dali-dali kong isinilit ang papel sa aking bulsa. Ang aking puso ay tumibo nang napakalakas na tila lalabas ito sa aking dibdib. Paano ko kaya gagampanan ang papel na ito mula ngayon? Ang hapunan ay naganap sa isang kapaligiran ng pekeng pagiging solemne. Ang amoy ng mapabangong kandila ay humalo sa matapang na amoy ngang pagkain na nagdulot ng pagdudual. Sa mesa, inilatag ni Sonia ang lahat ng uri ngang masasarap na pagkain. Salmon, hipon, rosas, pikanya, ngunit tila walang sinumang kumakain ng may ganang kumain. Mabilis na kumain at umalis ang makaibigan ng aking biyenan, iniwan kaming apat ako, si Diego, si Sonia, at si Lucia sa isang nakakapanlumo na katahimikan. Nakaupo si Sonia sa dulong mesa, dahan-dahang umiinom ngang lotus tea. Ang kanyang magamata ay nanliit ng may katusuhan. Inilapak niya ang tasa sa mesa ng may malakas na tunok. Ang tuyong tunok ay tumagos sa katahimikan. Aninha, nagsimula si Sonia sa isang nakakasulasok na matamis na boses na nagpakilabot sa akin. Isang linggo ka ng manugang at kita kong ikaw ay isang mabait at masipak na babae. Huminto siya, tinitingnan si Diego. Nakayuko si Diego sa plato, walang lakas ng loop na tumingin sa aking mamata. Pero ano, nanay? Tanong ko. Mahigpit na hinahawakan ang mga kubyertos. Ang aming pamilya ay isang pamilya na may matradisyon. Ang pra ay pra, ang pagmamahal ay pagmamahal. Nakikita mo kung gaano kahirap para kay Diego na makuha ang apartment na ito. Lahat para manirahan ka sa karangyaan, para inggitin ka nga tao. Ngayon na mag-asawa na kayo, sa tingin ko ay dapat mong ibigay ang lahat ng iyong gintong alahas mula sa kasal at ang iyong ATM card para itago ko. Ako ay matanda na at alam ko kung paano mag-ipon. Mag-ipon ako para sa inyo. Kapag dumating ang mga anak, kakailanganin ang pera. Halos masuka ako. Ipunin para sa inyo ang walang hanggang klise nga masakim na biyenan sa matelenovela. Ngunit hindi ako ang manugang sa mapelikula. Nanay, ang ginto ay regalo mula sa aking mga magulang. Sa inyong pahintulot, itatago ko ito bilang alala. At ang aking sahod, kailangan ko ito para sa aking personal na gastos gasolina, cellphone. Mag-ambag ako buwan-buwan ng aking bahagi para sa karaniwang gastos. Sagot ko, matatak na nakatingin sa mga mata ni Sonia. Nagbago ang mukha ang aking biyenan, nawala ang ngiti. Si Lucia, na nakaupo sa tabi, ay nakunot ng malaking bagay,
tatlong kusing na sahot at ang ganda ngang mukha. Itinatago mo para ibigay sa iyong kasintahan. Pinaksabihan ni Diego si Lucia ng mahina, ngunit sa kanyang tingin na nakatuon sa akin, mayroong paninisi. Ibinaba niya ang plato, umubo, at nang may seryosong muha na parang magbabasang hatol. Sinabi niya, Ana, sa totoo lang, may mahalagang pag-usap ang nanay at ako para sa iyo. Nagpatuloy siya, pinipili ang bawat salita. Ang apartment na ito, sa totoo lang, ay nakapangalan kay nanay. Nang bilhin ko ito, kulang ako sa pera at kinailangan ni nanay na umutang. Isinanla niya ang kanyang pensyon, mataas ang interes sa bangko, hindi na niya kayang bayaran. Dahil naninirahan tayo dito, kailangan nating panagutan ito, pinigilan ko ang aking hininga, naghihintay kung anong responsibilidad ang nasa kanyang isip. Simula ngayong buwan, kailangan nating magbayad ng renta sa aking mga magulang. Ituring mo ito bilang bayad sa interes sa bangko at tulong sa aking mga magulang sa kanilang pagtanda. Renta? Ulit ko. Pakiramdam na nakakarinig akong walang saysay na bagay. Nakatira tayo sa bahay nga, iyong mamagulang at kailangan nating magbayad ng renta? Saan ito naiba sa pagupa sa mga estranghero? Huwag kang maging makasarili, sumimangot si Diego. Nagiging matalas ang kanyang boses. Ang apartment ay sa nanay. Ginawa na niya tayong pabor sa pagpapahintulot sa atin na manirahan dito. Mahirap ang panahon. Kailangan nating tulungan ang isa't isa. At makano sa isang buwan? Tanong ko. Pinipigilan ang galit na nagpapanginig sa buong katawan ko. Sumingit si Sonia, ang kanyang boses ay ganap na kalmado. Hindi mahal anak. Dito, ang renta ay nasa pagitan ngang P4,000 at P6,000. Para sa pamilya, Piki, pesos lang ang singgil ko. Bibigyan mo ako MP2,500 plus P800 para sa pagkain. Kabuuang P3,300. Ang natitira ay babayaran ni Diego. Piki, besyus. Ang aking sahot ay puch, 0. Hinihingi niya halos lahat. Nanlamig ang dugo sa aking mga ugat. Tiningnan ko ang abisong P500,000 na utang na nasa aking bulsa at pagkatapos ay ang 3 sakim na mukha na nakatingin sa akin ng may pag-asa. Sa huli, hindi ito hapunan ng pamilya, kundi isang negosasyon, isang patibong na binuo para gawin akong biktima na magbabayad sa kanilang pagmamataas at magarbong pamumuhay. Itinulak ni Diego sa akin ang isang papel na naunang nakaprint. Pirmo dito. Pangako na ililipat ang buwan ng sahot sa nanay, naipahanda ko na lahat. Habang tinitingnan ang dokumentong iyon, napagtanto ko na ang aking laban ay magsisimula na ngayon. Ang hangin sa sala ay naging makapal, tensyonado tulad ng isang string ng biolin. Kinuha ko ang kontratangang, renta at pagbabayad ng utang na ibinigay sa akin ni Diego at binasa ito. Ang manumero at ang walang katuturang kondisyon ay sumasayaw sa aking harapan. Diego, Sonia, ang aking boses ay hindi na ang isang masunurin na manugang. Payagan niyo akong magtanong muli. Itinuturing niyo, ba akong manugang, asawa, o nangungupahan? Malakas na hinampas ni Sonia ang mesa. Ang soy sauce ay tumapon sa mantel. Ano ang pinapayagan mo sa iyong sarili? Anong klaseng manugang ang nagbibilang ng bawat sentimo kasama ang pamilya ng kanyang asawa? Binili ko ang apartment na ito. May karapatan akong maningil para dito. Sumang-ayon si Lucia, itinuturo ako ngang daliri. Huwag mong isipin na sinwerte ka sa pagpapakasal. Lumabas ka sa putik para sa kayamanan at gusto mo pa ring maging tama. Kung wala kang pera, lumabas ka sa kalye. Tiningnan ako ni Diego. Sa kanyang tingin, walang aninong pagmamahal ng mag-asawa, kundi lamig na pagkalkula lamang. Ana, pirmo. Huwag mo akong pilitin na gumamit ng dahas. Isipin mo na lang, sa sahot mo, makakaupa ka lang isang maliit na lugar sa labas na may mataas na bayarin sa condominium at counting seguridad. Dito, namumuhay ka bilang isang reyna at nagrereklamo ka pa. Natawa ako. Ang aking tuyong tawa ay kakaiba ang tunok sa katahimikan.
na nakpatigil sa kanilang lahat. Parang reyna, isang reyna na nagtatrabaho bilang katulong ng libre, na ang magamit ay kinakalikot ng kanyang hipag, at na ang biyenan ay nakikita siya bilang isang ATM. Tumayo ako, nilukot ang kontrata, at itinapon sa makintab na parquet flooring. Ginagawa niyo ba akong tanga? Ang apartment na ito ay isinangla sa bangko para bayaran ang mautang ng sino? Ang mautang ni Lucia, na nawalan ng lahat ng pera sa isang pyramid scheme. Tama ba? P2,500 na renta. Nalalamig ang mukha ni Diego. Bumuka ang bibig ni Sonia sa gulat at naging puting-puti si Lucia. Ikaw ang nakalikot sa aking mga gamit, nautal na sabi ni Diego. Kayo mismo ang nag-iwan ng lahat sa harapan. Ngumiti ako. Ang aking matalas na tingin ay nakatuon kay Sonia. Tama ka, nanay. Wala akong para arkilahin ang inyong butas na may utang. Napakaluwak dito. Hindi ka makahinga. Huminto ako, huminga ng malalim, at ibinigay ang huling suntok na pinipigilan ko sa lupngang isang buong linggo. Walang problema. Maari ninyong panatilihin ang bahay na ito na may utang at yakapin ito. At babalik ako sa aking sariling mansyon. Sa sala, nakaroon ng 3 segundong katahimikan at pagkatapos ay bumulalas ng tawa si Sonia. Tumawa siya hanggang sa lumuha, hawak ang kanyang tiyan at itinuro akong daliri, na parabang tumakas ako mula sa isang asilom. Ay, hindi ko na kaya. Mga tao, narinig niyo ba ang sinabing baliw na ito? Isang mansyon? May mansyon ka? Sa papel o sa iyong mga pangarap? Saan kukunin ng isang rata de opisina na may mga magulang na magsasaka ang isang mansyon? Ngumiti rin si Diego. Tinitingnan ako ng may awa. Ana, nagulat ka. Nagahalucinate ka. Sige, sa pagkakataong ito, pinatawad kita. Pirmo ang papel at matulog ka na. Sapat na ang sirkus. Hindi ako nakipagtalo. Tumalikot ako ng tahimik, pumasok sa kwarto, at kinuha ang maleta na hindi ko palubos na naiimpake mula ng araw ngang kasal. Nanay, aalis na talaga siya. Bulalas ni Lucia. Hayaan mo siyang umalis, sigaw ni Sonia. Tingnan natin kung hanggang saan siya pupunta. Ang mataong tulad niya, kung wala ang aming bahay, ay sa ilalim lang ng tulay makatira. Hamon sa iyo, aninha, kung lalabas ka sa pintong ito, huwag kang maglakas-loob na bumalik at humingi ng kahit isang mangkok ng tira-tira. Ang mga sumpangang aking biyenan ay lumipat sa aking likod tulad ng mga lason na pana, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ako nasaktan, naramdaman ko ang ginhawa, kinalatkat ko ang maleta palabas ng elevator. Ang tunog nga gulong sa sahing pasilyo ay tila malungkot. Nagsimulang umulan. Ang mabibigat na patak ay tumama sa aking mukha nang lumabas ako sa marangyang ngunit pagkena condominium na iyon. Hindi ako sinundan ni Diego. Marahil siya at ang kanyang ina ay nakaupo sa sofa, nagtatalo. Gaano katagal ako gagapang pabalik, umiyak at nagmamakaawa ng tawat. Masyado silang kumpiyansa na nasa kamay nila ako, na ako ay isang mahinang babae mula sa probinsya na nangangailangan ng kanilang proteksyon. Sumakay ako ang taxi. Ang matandang driver ay tumingin sa akin nang may pakahabag sa rearview mirror. Bini-bini, saan ka pupunta sa ganitong panahon? May nangyari ba? Pakidala ako sa sarado at marangyang kondominium ngang Alphaville, sa Alameda dos Lagos, sabi ko nang may garalgal na boses. Nagulat ang driver. Alphaville? Doon lang nakatira ang mga milyonaryo at mga politiko. Ano ang gagawin mo doon sa ganitong oras? Uuwi ako. Bilis-bilisan ng sasakyan sa puting kurtina ng ulan, iniiwan ang nga nakasindi, malamig, at walang kaluluwang nga skyscraper. Ipinahinga ko ang aking ulo sa bintana, tinitiknan ang nga malabong patak. 27 taong gulang, kasal ngang 5 araw. At ngayon, saan ako pupunta? Hindi ako makapaniwala, may bahay ako. Ang ninang na si Elena, ang aking misteryosong tagapagtangkilik, isang matagumpay na negosyante, ngunit walang asawa o anak,
ay ibinigay sa akin ang mansyon na ito bilang isang lihim na regalo sa kasal. Ang isang babae ay dapat laging may fallback, anak. Huwag mong ibigay ang iyong sarili ng buo sa isang lalaki. Ang kanyang salita ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Noon, inakala kong siya ay masyadong pesimistiko. Ngayon, labis akong nagpapasalamat sa kanya. Huminto ang sasakyan sa harap ngang malalaking wrought iron gates na may istilong European. Ang mansyon number 18 ay nabalot sa dilim, tahimik na parang isang natutulok na kastilyo. Binayaran ko ang taksista nang nanginginig ang kamay at ipinasok ang mabigat na tansong susi sa padlock. Click! Ang magate ay bumukas ng may malakas na kaluskos. Dahil matagal na itong hindi nilalangisan. Pumasok ako na may maleta sa bakuran. Ang damo ay kasing taas ng bukong-bukong. Ang bahay ay napakalaki. Ang amoy ng amag ay tumama sa aking ilong. Ngunit dito, pakiramdam ko ay mas ligtas ako kaysa sa apartment ni Diego. Binuksan ko ang ilaw. Ang maliwanag na ilawng kristal na chandelier ay nagpasikat sa 100 metrong kwadrado na sala na may tunay na leather na sofa na may puting saplot, may alikabok sa hangin. Umupo ako sa malamig na sahig at lumabas ang lahat ng naipong sakit. Umiyak ako para sa aking pagiging inosente. Umiyak ako para sa 3 taon ng kabataan na ibinigay kapalit ng isang murang kalkulasyon. Ang aking pagiyak ay umalingaw-ngaw sa walang laman na mansyon na nagre-reflect sa mga marmol na dingding at napakapanglaw ng tunok. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa aking bulsa, isang mensahe mula kay Diego. Kaya, pagod ka na sa drama. Kapag naubos ang pera sa hotel, gagapang ka nang nakaluhot para humingi ng tawad kay nanay. Baka papasukin ka niya. Itigil mo na ang pagpapanggap na prinsesa. Nakakatawa ka. Pinunasan ko ang aking luha, tiningnan ang mensahe, at pagkatapos ay tiningnan ang aking marangyang mansyon. Isang mapait na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Sige, Diego. Ang palabas ay nagsisimula pa lang. Tumayo ako at lumapit sa dingding, kung saan nakasabit ang isang malaking oil painting. Sumusunod sa matagubilin ngang aking ninang, ipinahit ko ang aking kamay sa likod ng frame. Nahawakan ng aking mga daliri ang isang matigas at malamig na bagay. Ito ay isang sekyu na nakabaon sa dingding. At nang itype ko ang coded buksan ito, hindi lang pera ang naroon, kundi pati na rin ang isang makapal na folder na may mga dokumento. Binuksan ko ito ng may kuryosidad. Sa unang pahina, napansin ko ang isang larawan ng isang batang Sonya na may pulang markang, 200 kasongang pautang at pandaraya sa credit, 19,090. Bakit ang madilim na nakaraan ng aking biyenan ay nakatago sa sekyu nga aking ninang? Anong koneksyon ang umiiral sa pagitan nina Elena at Sonya? Ang dilim sa labas ay tila bumibigat. Naktatago nga kakilakilabot na lihim na malapit nang lumabas sa liwanag. Lunes ng umaga, dumating ako sa trabaho na may maitim na eye bags, maingat na tinakpan ng makapal na layer ng concealer. Ang malaki at malamig na mansyon ay hindi ako pinatulok noong nakaraang gabi, sa isang banda dahil sa hindi pamilyar na lugar, sa isang banda dahil sa sakit ng pagtataksil na nagliliyap pa rin tulad ng isang bukas na sugat, ngunit sinabi ko sa aking sarili, Ana, hindi ka pwedeng sumuko. Kailangan mong magtrabaho, kumitangampra para mabuhay at para makita kung gaano katagal kayang panatilihin ng pamilyang ito ang kanilang palabas. Pagpasok ko pa lang sa opisina, tila nanlamig ang kapaligiran. Ang mga masiglang pag-usap sa tabing water cooler ay agad na tumigil. Napalitan ng mga masusi at mapanuring tingin sa akin. Si Larissa, mula sa accounting, na karaniwan kong tinatawag para mag-order ng kape, ay ngayon nakatuon ang mga mata sa screen ng computer. Ang kanyang madaliri ay naktatype sa keyboard, ngunit patay ang monitor. Lumapit ako sa aking lugar, inilapag ang aking bag. May sinadyang nag-iwan ng printout sa aking mesa. Ito ay isang post ng reklamo mula sa isang grupo ng mababae sa WhatsApp na may nakakagulat na pamagat. Mag-ingat, baliho na manugang tumakas sa kanyang kasintahan 1 linggo matapos ang kasal at ipinapalabas na kanya ang mansyon ng iba.
Ang pangalan ay hindi binanggit, ngunit ang madetalye opisina, asawang pinunong departamentong benta, mahiling biyenan na ibigay ang ginto ay eksaktong-eksakto. Umakyat ang dugo sa aking mukha, umugong ang aking matainga, Sonya, mabilis siyang kumilos. Hindi lamang siya nakalat ng tsismis sa kanyang kapitbahayan, kundi umupa rin ng isang tao upang sumulat ng anonymous na post at pigilan ako sa trabaho. Alam na alam niya na hindi gusto ng aking kumpanya ang mga empleyadong nasasangkot sa maiskandalo. Mukhang napakatahimik. Pero sa totoo lang, sabi nila, tamat daw sa bahay nga, asawa niya, tumatakas sa anumang bagay, at ang masama pa, mayayabang. Ang bulong mula sa katabing mesa ay umabot sa aking tainga. Mahigpit kong kinuyom ang aking makamaw, ang makuko ay bumaon sa aking mapalat. Gusto kong tumayo at isigaw sa kanilang mukha na ito ay paninira, ngunit alam kong ang pagbibigay katwiran sa ngayon ay parang nagdaragdag ng gasolina sa apoy. Ang karanasan sa pagiging matatak sa opisina ay nagturo sa akin. Ang katahimikan ay ginto. Ang maaso ay tumatahol. Ah, karawanapas. Nag-vibrate ang cellphone sa aking bulsa. Si Diego iyon. Tiningnan ko ang screen kung saan nakasulat pa rin ang mahal na asawa at naramdaman ko ang pagdudual. Congratulations, Ana. Naglakas loob kang umalis. Si nanay ay nasa bahay umiyak. Halos inatake. Hindi ka ba sapat na pinahiya ako sa harap nga kapitbahay? Binibigyan kita nga huling pagkakataon. Mamayang gabi, bumalik ka. Humingi ng tawad ng nakaluhot kay nanay at pirmahan ang kasunduan. Ipapanggap ko na walang nangyari. Kung hindi, huwag kang magreklamo. Binasa ko ang mensahe at bawat salita ay parang karayom sa aking puso. Hindi man lang niya tinanong kung buhay ako, nasaan ako, kung ligtas ako. Sa kanyang mga mata, ako ay isang kriminal lamang na nagpahiya sa kanyang marangal at pekeng pamilya. Sumulat ako ng sagot, ang aking mga daliri ay nangingini, ngunit matatag. Nag-alala ka ba sa iyong reputasyon o sa katotohanang walang magbabayad ng iyong mga utang? Hindi ako babalik at tandaan mo, ang katotohanan ay laging mananaig. Pagkasen kong mensahe, tinawag akong aking amo. Naksara ang pintong kanyang opisina. Pinoprotektahan ako mula sa mga mausisa na tingin. Tiningnan akong amo, bumuntong hininga, at inilapag sa mesa ang isang anonymous na reklamo. Ana, alam kong ikaw ay isang mahusay na empleyado, ngunit ayaw ang kumpanya na masangkot sa mga drama ng pamilya sa internet. Ayusin mo ang iyong mga problema ng maayos, huwag mong dungisan ang imahe ng kumpanya. Kung magpapatuloy ang mga tawag na may reklamo, mapipilitan akong bigyan kang pansamantalang leave. Lumabas ako ngang opisina na parang naglalakat sa isang alambre sa ibabaw ng bangin. Sa isang banda, ang trabahong sumusuporta sa akin. Sa kabilang banda, ang dangal na tinapaktapakan. Hindi lang ako gustong paalisin ni Sonya sa bahay. Gusto niya akong ikulong para gumapang ako sa kanya. Nakmamakaawa-ngawa, ngunit nakamali siya. Kung mas pinipilit nila ako, mas lalo akong lumalayo. Kinagabihan, pagkatapos ang trabaho, hindi ako pumunta sa mansyon. Pumunta ako sa isang discreet na cafe, kung saan naghihintay na sa akin ang isang lalaki. Si Paulo ito, ang aking kaklase sa kolehiyo, na nagtatrabaho ngayon sa departamento ng pautang ng parehong bangko kung saan umutang si Diego. Kailangan kong malaman ang lahat ng malupit na katotohanan tungkol sa P500,000 na utang na iyon. Si Paulo, na may awa, ay ibinigay sa akin ang isang tumpok ng mga photocopy. Tingnan mo, pero huwag mong sabihin kaninuman na ako ang nagbigay. Ang kwento ay napakadilim. Binuksan ko ang unang pahina at nagsimulang sumayaw sa aking harapan ang mga numero na bumubuong isang nakakatakot na katotohanan na hindi ko man lang pinaghihinalaan. Nanatili akong nakaupo sa estadong gulat, chinichinnan ang mga dokumento. Ang iced coffee sa aking harapan ay matagal nang natunaw at naging walang lasa, tulad ng aking kasal. Ang utang na P500,000 ay hindi kinuha para bilhin ang apartment, tulad ng sinabi ni Diego. Sa katunayan, ang ari-arian ay nabili na ni Sonya. 5 taon na ang nakakaraan gamit ang pera mula
sa pagbebenta ng isang lupa sa probinsya. Ang pe-500,000 na pautang ay kinuha sa lupngang nabuwan sa ilalim ngang pagkukunwari ngang pautang para sa pensyon, ngunit ang pra ay inilipat sa ibang account. Benepisyaryo, Lucia Antunes, lumabo ang aking paningin. Si Lucia, ang aking hipag na walang alam kundi magyabang sa social media, ay lumabas na may utang na napakalaking halaga. Sinuri ko lahat, pinahina ni Paulo ang kanyang boses, tinitingnan ang paligid. Ang iyong hipag ay nasangkot sa isang mapanlinlang na forex brokerage. Sa tingin ko, tinawag itong Leon Invest. Nalugi ito sa simulang taon. Kumuha siya nga mapautang mula sa mga loan shark upang subukang bawiin ang pera. Ang interes ay umakyat hanggang sa milyon-milyon. Ang iyong bagong pamilya ay desperado. Kinailangan nilang isanla ang apartment sa bangko upang bayaran ang utang sa mga kolektor. Ngayon, halos hindi na nila kayang bayaran ang interes sa bangko. Halos pe 10,000 kada buwan. Nagulat ako. Kaya iyon pala. Ang pe 2,500 na renta na hinihingi nila sa akin, kasama ang isang bahaging sahot ni Diego, ay ang buwanang bayad sa pautang. Gusto nila akong gawing batsaleche na magtatrabaho habang buhay upang bayaran ang magabisyong kanilang spoiled na anak na babae. Alam ni Diego, alam ni Sonia, alam ngang buong pamilya niya. Ako lang ang tanga na dinala sa bahay para takpan ang butas sa kanilang budget. At higit pa, ibinaling ni Paulo ang huling pahina, itinuturo ang malilit na letra. Ang pautang na ito ay mayroong nangatraso sa pagbabayad. Kung hindi nila mabayaran ngayong buwan, ibibigay ngang bangko ang kaso sa departamento ang pakolekta ang utang. Doon, tiyak na mawawalan sila ng apartment. Sinara ko ang folder, nakaramdam na kilabot. Hindi nakakapagtaka na nagmamadali silang magpabayat sa akin pagkatapos na kasal. Hindi nakakapagtaka na galit si Sonia nang makita niyang wala akong tote. Nakaupo sila sa isang baril ngang pulbura at gusto nila akong masuno kasama nila. Nang lumabas ako ng kafe, gabi na. Naklakat-lakat ako ng walang direksyon sa pavement, tinitingnan ang makanak mamadaling naklalakat. Naalala ko ang mapanlibak na tingin ni Lucia nang kinuha niya ang aking makeup. Naalala ko ang mayabang na tono ni Diego nang pinag-uusapan niya ang responsibilidad. Lahat ay isang fatsada lamang na nagtatago ngang kabulukan. Nang sasakay na akong taksi, bigla kong nakita ang isang motorsiklo na may 2 pasahero na umiwas sa pagitan ng mga sasakyan. Sakay nito ang 2 lalaking may tattoo na walang helmet. Ang isa sa kanila ay may hawak na baseball bat. Biglang preno ang motorsiklo sa tabi ngang isang kafe sa kalye ilang metro mula sa akin. At ang lalaking nakaupo sa isang sulok, nakakuyom sa takot, na puting-puti ang muha, ay si Diego. Nakmadali akong naktako sa likod ng isang puno. Ang aking puso ay tumibok ng walang kontrol. Hoy, ipinangako mong dadalhin ang pera ngayon? Hinawakan ng isa sa mga may tattoo si Diego sa kuwelyo at itinaas siya na parang sisiw. Sabi mo magpapakasal ka at ibibigay ang ginto ng asawa mo bilang bahagi ng utang. Nasaan ang ginto? Nasaan ang pera? Ako humihingingeng. Nanginginig ang boses ni Diego. Ang babay. Kinuha niya ang pera at umalis. Bigyan mo ako ng ilang araw. Pipilitin ko siyang ibalik ang lahat. Ginagawa mo ba kaming tanga? Bibigyan kita ng 3 araw. Kung walang pera, pupunta ako sa trabaho mo, pupunta ako sa bahay mo, at sisirain ko lahat. Ang iyong maliit na, kapatid na babae ay nagtatago. Ngayon ikaw ang sasagot para sa kanya. Tingnan mo. Sinampal ngang lalaki si Diego at inihagis siya sa lupa. Nahirapang bumangon si Diego, hindi naglakas loob na magprotesta, yumuko lang at bumulong ngang gapaumanhin. Nasaan nino ako? Pinakmamasdan ang lalaking minsan kong minahal at pinagkatiwalaan. Ngayon, nakpakita siya sa aking harapan bilang isang duwag at isang hamak na bastos. Hindi lang niya ako gustong ipasa ang utang sa bangko sa pamamagitan ngang panlilinlang,
kundi balak din niyang ibigay ang aking pinahirapang pera sa mga bandido. Ang pangungusap na, pipilitin ko siyang ibalik ang lahat ay nakpakilabot sa akin sa pandidiri. Kinuha ko ang aking cellphone at tahimik na inirecord ang lahat. Ito ang magiging patunay, ang pinakamatalas na kutsilyo na gagamitin ko upang putulin ang lahat ng ugnayan sa impyernong pamilyang ito. Ngunit bago ko pa man may sara ang recording, kinuha ni Diego, pagkaalis ng mga kolektor, ang kanyang cellphone at tumawag sa isang tao. Nanay, masama ang lahat. Nahanap nila ako. Sabihin mo kay Lucia, pumunta siya bukas sa trabaho ni Ana at gumawa ng iskandalo. Kailangan nating ipahiya siya para matakot siyang mawalan ng trabaho at ibigay sa atin ang pera. Akusahan mo siya nga, pagnanakaw. Sabihin mo na ninakaw niya tayo. Ibinaba ko ang telepono. Ang aking makamay ay mahigpit na nakakuyom na namutla ang mabuko ng aking mga daliri. Mahusay. Gusto nilang maglaro ng marumi? Gusto nilang mawalan ako ng trabaho? Dahil nakpasya silang putulin ang lahat ng ugnayan. Huwag ninyo akong sisihin kung hindi ko kayo bigyan ng anumang pagkakataon. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa trabaho na parang isang mandirigma na papunta sa labanan. Nagsuot ako ng isang mahigpit na itim na damit. Pininturahan ko ang aking malabing madilim na pulang lipstick. Ang aking mukha ay malamig at walang damdamin. Sa aking bag, ang recorder ay nakabukas na at nasa standby mode. Eksakto 9:00 ng umaga, nang tahimik ang opisina, narinig ang tunog ng mataas na takong sa pasilyo. Lumitaw si Lucia. Ngayon, nakasuot siyang mapanuksong damit. Sa kanyang makamay, isang murang imitasyon ng isang sikat na bag. Sa kanyang mukha, isang toneladang makeup na hindi makatago sa kanyang kasamaan. Ana, ikaw na ahas na pininturahan, lumabas ka. Ang matining na sigaw ni Lucia ay nagpakilabot sa buong opisina. Lahat ay huminto, sa pagtatrabaho, at tumingin sa akin. Si Larissa mula sa accounting ay nabuksan ang bibig sa gulat at ang ilang interns ay kinuha ang kanilang mga cellphone para mag-record. Dumating ang drama sa aking pintuan. Eksakto ayon sa script na pinag-usapan ni Diego at ng kanyang ina. Kalmadong tumadyo ako, inayos ang aking damit, at nilapitan si Lucia. Lucia, ito ay lugar en trabaho. Hinihiling ko na manatili kang tahimik. Anong tahimik? Magnanakaw ka? At tumalon si Lucia sa akin, itinuturo ako sa mukha. Ang laway ay lumilipat kung saan-saan. Mga tao, pakinggan niyo lahat. Ang babaeng ito ay pumasok sa aming pamilya at isang linggo pagkatapos. Ninakaw ang gintong biyenan, ninakaw ang ipon ng asawa, at tumakas sa kanyang kasintahan. Gamit ang perang iyon, umupa siyang mansyon para mamuhay ng marangya at suportahan ang mga lalaki. Ang kapatid ko ay isang mabuting tao. Niloko niya at may lakas pang loob na magtrabaho. Ang walang hiya na kasinungalingan ay lumabas sa bibig ni Lucia na parang isang agos ng dumi. Ginampanan niya ang kanyang papel ng napakakumbinsi, nagrereklamo at umiyak, nagpapanggap na biktima. Ibalik mo ang pera sa aking kapatid. Ibalik mo ang pinahirapan ng aming pamilya. Sigaw ni Lucia, sinusubukang hawakan ang aking buhok. Hindi ako umiwas. Nanatili akong walang galaw, na parang estatwa, at tiningnan siya ng direkta sa mga mata. Ang aking malamig na tingin ay nagpatigil sa kanya ngang isang segundo. Tapos ka na ba? Tanong ko sa mahina at malamig na boses. Sabi mo ninakaw ko ang ginto. May ebidensya ka ba? Sabi mo tumakas ako sa aking kasintahan. Kanino? Nasaan siya? Ikaw. Huwag kang mag-deny. Alam ng buong kapitbahayan. Nautal si Lucia, ngunit muling nag-init. Kung hindi ka magnanakaw, saan ka kumuhang para sa isang mansyon? Sa sahot mo na 3 kusing? Manirahan sa Alphaville? Ipokrito. Plak! Hindi ako ang sumampal sa kanya, kundi ang aking amo na malakas na itinapon ang isang folder sa reception desk. Nandun na siyang ilang sandali. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Security! Paalisin niyo agad ang babaeng ito. Ito ay kumpanya, hindi palengke.
Lumapit ang dalawang matangkat na security guard at hinawakan si Lucia sa mga braso. Nanginginig siya at sumisigaw, "Bitawan niyo ako, idedemanda ko kayo. Ana, pagsisisihan mo ito, hindi kita bibigyan ng kapayapaan." Nang mawala si Lucia sa likod ng mapintong elevator, bumalik ang katahimikan sa opisina, ngunit isang napakabigat na katahimikan. Tiningnan ako ngang amo ng may pakadismaya. "Ana, sinabi ko na sa iyo, ayusin mo ang iyong mga problema sa pamilya. Hindi ko ito titiisin sa pangalawang pagkakataon." Bago matapos ang araw, sumulat kang isang paliwanag. Yumuko ako, paumanhin, ayusin ko ang lahat. Umupo ako sa aking lugar, ang aking makamay at paa ay nanginginig, ngunit naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa sa aking kaluluwa. Nasa akin ang lahat ng ebidensya. Ang recording ng paninirang puri ni Lucia, ang video ni Diego na nagmamakaawa sa mga kolektor, at ang madokumento ng bangko, nag-vibrate ang cellphone. Isang mensahe mula sa ninang na si Elena. "Nakita ko lahat sa mga kamera ngang opisina mo. May share ako doon. Hindi mo lang alam. Ang babaeng iyon ay ganap na walang hiya. Kailangan mo bang tulong para alisin ang basura na iyan?" Ngumiti ako at sumagot. "Huwag po kayong mag-alala, Ninang. Ang pinakakapanapanabik ay paparating pa lang. Gusto ko silang turuan ng leksyon mag-isa." Nagpadala si Elenang smiling emoji. "Sige, anak, matapang. Kung kailangan mo, tawagan mo lang ako." "Ay, sa mansyon kung saan ka nakatira, pinadala ko ang isang nakalalasong bagay, nakalason na gabi." Hindi ko na naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin nang dumating ang mensahe mula kay Diego. Sa pagkakataong ito, nagbago ang tono ng 180 grado. Walang banta, walang insulto. "Asawa, anong ginagawa mo? Gusto mong sunduin kita sa tanghalian? Kumain tayo kahit saan." Sabi ni nanay, namimiss ka niya. Gusto niyang maghapunan ka. Ang nangyari kahapon ay isang hindi pagkakaunawaan. Huwag kang magalit. Ngumiti ako. Ang biktima ay nakaramdam ng panganib at nagbago ang taktika. Diego, sa tingin mo ba pareho pa rin ako ang inosenteng tanga?" Zagot ko. "Pagod na ako. Mamayang gabi, puntahan mo ako. Mag-uusap tayo." At ipinadala ko sa kanya ang geolocation ng Alphaville Luxury Condominium. Oras na para buksan ang hawla at imbitahan ang mandaraya na pumasok. Kinagabihan, bumalik ako ng mas maaga sa mansyon upang ihanda ang eksena para sa palabas ng gabi. Tama ang ninang. Nagpadala siya ngang ilang nakalalasong bagay. Ito ay masinaunang porselanang fase at mga painting na sa unang tingin ay ordinaryong dekorasyon lang, ngunit ang isang taong may alam ay agad na mapagtatanto na nakakahalaga ito ng isang kapalaran at kung ano ang lalong mahalaga. Sa hanger sa pasukan, nakasabit ang isang luma at kupas na uniforme ngang katulong. Nakuha ko ang pahiwating ning ninang. Tinanggal ko ang aking executive suit at nagsuot ng simpleng at medyo kupas na dressing gown. Tinali ko ang aking buhok sa isang magulong bun, hindi ako nag-makeup. Ngayon, mukha akong isang mahirap na katulong. Eksakto alas 7 gabi. Tumunok ang doorbell. Sa screen, si Diego. Nakatayo siya sa gate na may hawak na isang bungkos ngang murang pulang rosas na binili sa night market, na nagsisimula ng malanta. Nakatingin siya ng gulat sa malalaking gate, sa napakalawak na lupa. Nakabukas ang kanyang bibig sa gulat. Sa tabi niya, nakita ko rin si Sonia na sumisilip sa ibabawong kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa lahat ng dako, tulad ng isang magnanakaw. Pinindot ko ang button para buksan ang gate at lumabas sa bakuran para salubungin sila. "Naku po, Ana, dito ka talaga nakatira?" Sigaw ni Sonia nang makita ako, nakalimutan pa ang pagpapanggap na naghihirap na biyenan, mabilis siyang pumasok. Ang kanyang mga mata ay nakniningning nang makita ang fountain at ang maluwag na garahe.
Sinundan pa rin ni Diego ang hawak na boket at naglalakat ng maingat na parang natatakot na dumihan ang matile. Ana, makano ang bayat mo sa renta dito? O, yumuko ako at bumulong na tila may kasalanan. Nanay Diego, pasok po. Mag-usap po tayo. Sasala, lalo pang lumaki ang kanilang pakabigla. Ang kristal na chandelier, ang tunay na leather na sofa, ang Persian rug. Lahat ay sumisigaw ngang pera at kayamanan. Isang bagay na hindi nila kailanman nahawakan sa kanilang buhay. Hinawakan ni Sonia ang upholstering sofa, pagkatapos ay ang isang fase, patuloy na nagpapaklik ng kanyang dila. Tunay na kahoy, tunay na balat, napakamahal nito. Oh, Ana, sabihin mo sa akin ang totoo, anong lugar ito? Tanong ni Diego, inilapak ang buket sa mesa at nilunok ang kanyang lawe. Nagsilbi ako ngang tubig sa kanila. Nanginginig ang aking makamay. Ginaganapan ko ang aking papel. Sa totoo lang, naubusan ako ngang pera. Nang umalis ako sa bahay, wala akong mapuntahan. Sa kabutihang palat, may mga kakilala ang aking malalayong kamag-anak na humiling sa akin na alagaan ang bahay. Ang mga may-ari ay umalis sa ibang bansa ng ilang taon. Kailangan nila ng mapagkakatiwala ang tao na maglilinis, mag-aalaga ng halaman. Nakakuha akong trabahong ito. May libre akong tirahan at kahit maliit na sahod. Alagaan ang bahay. Ang mga mata ni Sonia ay naniningning na parang mga ilaw. Kaya wala ang mga may-ari. Ikaw lang dito. Opo. Ang buong mansyon na ito ay ngayon sa ilalim ng aking responsibilidad. Nasa akin ang nga susi, ngunit ako ay nandito bilang isang katulong. Hindi ko kayang hawakan ang anuman. O tanga! Hinampas ni Sonia ang kanyang tuhod. Ang kanyang mukha ay naknininging sa galak na parang nakahanap siyang kayamanan. Humiga siya sa sofa, nakakalat. Ganoong klaseng swerte ang dumating sa atin. At tinatanggihan mo pa? Umalis ang mamay-ari nga ilang taon. Ibig sabihin, ikaw ang may-ari dito. Sino pa? Bumuntong hininga din si Diego. Sa kanyang mukha ay muling lumitaw ang isang pekeng ngiti. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Asawa, pagod ka na ba? Alam kong nagalit ka sa akin, kaya umalis ka. Well, ang nakmamahal, nakaway, pinapatawad kita. At sa isang malaking bahay, dapat kang makaramdam ng kalungkutan. Lumipat tayo dito, ako at si nanay, manirahan tayo ng makasama. Magiging mas masaya at hindi na tayo magbabayad. Nerenta at maninirahan tayo sa isang mansyon. Kinilabutan ako sa kanyang kawalang hiyaan. Ilang sandali lang. Nag-alinlangan sila at ngayon ay handa na silang lumipat. Pero napakahigpit ng mamay-ari. At kung bigla silang bumalik, na kunwari akong natatakot. Takot sa ano? Sabi mo umalis sila ng ilang taon? Sabi ni Sonia, iginagala ang kanyang kamay. Look, may ideya ako. Masikip ang apartment natin at anyway, upahan natin. Sa perang iyon, babayaran natin ang mga utang, ibig sabihin, mabubuhay, at lilipat tayo dito. Sabihin mo sa mga kapitbahay na ikaw ang may-ari. Sino ang makakaalam? Manirahan sa ganitong bahay ay paraiso, kasalanan ang hindi samantalahin. Tumayo siya at nagsimulang maglakad sa sala, na parang siya na ang may-ari doon. Sa kwartong ito ako titira, maluwag, maliwanag, si Diego at Lucia sa ikalawang palapag, at ikaw ang katulong. Maninirahan ka sa maliit na kwarto sa likod ng kusina, mas praktikal para sa pagluluto at paglilinis. Kumulo ang aking dugo, hindi lang niya gusto na agawin ang bahay, gusto pa niyang gawin akong katulong sa sarili kong bahay. Mahigpit kong kinuyom ang aking mga kamao, na bumaon ang aking mga kuko sa aking mga palat upang hindi sapakin ang sakim na babaeng ito. Nanay, mamaya na natin ayusin iyan. Sinubukan kong makakuha ng oras. Ayusin ano? Tapos na ang lahat. Tinapik ako ni Diego sa balikat. Bukas tatawag akong fan at dadalhin ang magamit. Ibigay mo sa akin ang masusing gate. Mapanganib sa isang babae na may dalang susi. Ang masusi ay nasa kwarto ko. Bukas,
ibibigay mo. Umalis ako. Sumimangot si Diego. Gusto niyang sabihin ang isang bagay, ngunit muling tumunok ang telepono, ang ma-kolektor. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay ang marangyang mansyon. At sa kanyang mga mata ay nakniningning ang isang baliho na pag-asa. Binasa ko ang kanyang mga iniisip. Sa bahay na tulad nito, maari niyang ipagpaliban ang mga utang at kahit makakuha pa ngang mas maraming pera sa pamamagitan ng panlilinlang, nakpapanggap bilang may-ari. Sige, ngayon, kami ni nanay ay mananatili dito. Tutulungan ka naming alagaan ang bahay. Tama ba, nanay? Oo. Mananatili kami. Ang kama ay napakalambot. Ngumiti si Sonia ng ngiting aso at humiga sa sofa. Nang hindi tinatanggal ang kanyang maruming sapatos, na nakdudumi sa puting alpombra, tiningnan ko ang mga bakas ng putik at naisip. Samantalahin niyo, ngayong gabi ang huli kung kailan kayo matutulog ng payapa. Pumunta ako sa kusina para kumuhang tubig at lihim na idinagdag sa buli, ang kaunting pulbos ng halamang pampakalma na madalas gamitin ng ninang. Ngayon, kailangan kong matulog sila ng mahimbing, ngunit nang bumalik ako na may daladalang tray, nakita ko na hawak ni Sonia sa kanyang kamay ang isang sinaunang porselanang vase. Ikinutkot niya ito, na naninliit ang mga mata, medyo lumana. Dapat ay imitasyon lang. Bukas, dadalhin natin sa flea market. Ibebenta natin. Para sa pakain pa rin. Sayang lang ang espasyo. Humikpit ang aking puso. Ito ay isang Ming Dynasty vase na nakakahalaga ngang milyon-milyon, ang pinakamahal na piraso ngang ninang. Ang kasakiman ng babaeng ito ay walang hangganan. Ibinaba ko ang tray ng malakas sa mesa. Nanay, huwag ninyong hawakan. Kung masira niyo, hindi sapat ang isang buhay para bayaran. Nagulat si Sonia at halos mahulog ang vase. Umikot siya at tiningnan ako ng may galit. Ang kanyang mukha ay napilipit. Para kanino ka sumisigaw? Ikaw na impakta. Sa tingin mo ba, dahil may hawak kang masusi, ikaw ang may-ari nito? Ikaw ay isang aso lang na nagbabantay sa bahay. Kunin mo ang gusto kong ibenta. Itinaas niya ang vase. Ang kanyang tingin ay mapanlaban. Binabalot ako ng matinding pagkabalisa. Mukhang minamaliit ko ang kanyang kawalang ingat at katangahan. Ang lumang grandfather clock ay tumunog ng 12 bisis. Ang mufflet na tunog ay umalingaw-ngaw sa malaking mansyon. Nagpapahayag ng pagdating ng hating gabi, ngunit para sa akin, ito ay ang signal para sa simulangang serbisyo. Si Sonia ay nakakalat sa Italianong leather na sofa, na ang kanyang mapaa ay nasa ibabaw ng last table, nagpapalit ng channel ng random sa remote. Mula sa telebisyon, narinig ang manasigaw ngang isang sikat na telenovela tungkol sa biyenan at manugang, ngunit ang plot na serye ay hindi may hahambing sa drama na nakahanap sa realidad. Ana, nasaan ka? Anong ginagawa mo nang napakatagal sa kusina? Pinatay mo ba sa gutom ang iyong biyenan? Ang matining na boses ni Sonia ay bumaksak sa marangyang katahimikan. Dali-dali akong lumabas ng kusina na may dalang trengang pagkain. Ang matapang na amoy ngang pritong baboy na may hipon pasta ay nilampasan pa ang amoy ngang sandalwood na espesyal na inutusan ngang ninang. Nakunot ang nuni Sonia. Ngunit nakniningning ang kanyang mamata nang makita ang golden na karne at ang plato ng crepe soup. Ang bagal na katulong, parang pagong. Tingnan mo, punong alikabok. Bakit hindi mo pinalitan ang tubig sa vase? Kung bumalik ang mamay-ari at makita ito, papalayasin kanila. Huwag kang iyak kay Diego na parang pabigat. Sinabi niya ito habang hinahawakan ang ivory chopsticks, na sigurado akong kinuha niya mula sa display cabinet at ipinukpok sa mesa. Yumuko ako, mahigpit na hinahawakan ang madulong lumang apron. Bumaon ang aking mga kuko sa aking mga palat upang pigilan ang galit na umaakyat sa aking lalamunan. Ginaganapan ko ang papel ngang isang pabigat na katulong sa sarili kong bahay. Nanay Bon Appetit, mula sa itaas ay bumaba si Diego, hawak pa rin ang cellphone. Ang kanyang mukha ay nangnininging. Asawa, lumilipad ang wifi dito.
Katatapos ko lang mag-live stream at dumami ang bilang ng mga manonood. Lahat ay pumupuri sa bahay, naktatanong. San ako naktatrabaho para making kanun kayaman? Tiningnan ko ang aking asawa. Nakasuot siya ng silk shirt ng isang sikat na brand na hiniram niya mula sa wardrobe ng guest bedroom, kung saan itinatago ng ninang ang iba't ibang hanay ngang panlalaking damit para sa mabisita. Mukha siyang elegante, ngunit walang damit ang makatago sa kanyang likas na ugali. Kita mo, Diego, huwag mong kunin ang mga gamit ng may-ari. Maaring may mga kamera sila. Bulong ko, nagpapanggap na natatakot. Anong mga kamera? Huwag kang matakot. Sinabi ko kay Diego na patayin ang General Video Surveillance System, bulong ni Sonia habang injinunggiya ang karne. Sa bahay na ito, ako na ang nag-utos, kaya maglingkot ka ng mayos. Kumain ka at ayusin mo ang kwarto ni Lucia. Kagigising niya lang. Tahimik kong kinuha ang mga pinggan at nagtago sa kusina. Dun, kinuha ko ang aking cellphone. Patay na nga ni Diego ang mga nakikitang kamera, ngunit hindi niya alam na may nakakabit na hidden camera system sa mga saksakan at smoke detectors. Bawat kilos nila, bawat salita, mula sa bastos na paglagayng paani, Sonia hanggang sa sakim ng ngiti ni Diego, ay nai-record sa 4K resolution at nai-stream sa aking cloud surfer. Pagkatapos kumain, inihagis ni Sonia ang napkin sa sahig. Gawan mo akong tsa, yung galing sa magandang lata, at dalhin mo yung jade, set mula sa vitrine, mas masarap uminom ngang ganito. Pinihilan ko ang aking sarili at nahanda na tsa. Nang dalhin ko ang tray, nakita ko si Lucia na bumababa mula sa itaas. Nakasuot siyang isang maroon na silk pajama. Ang pajama na ito ay binili ko para iregalo sa ninang, ngunit hindi pa niya ito nagagamit. Nagsasayaw-sayaw si Lucia, patuloy na nagse-selfie. Ana, ang ganda ngang panlasangang nga amo mo, bagay na bagay sa akin ang damit na ito. Hindi ko tiningnan ang pajama, kundi ang kaliwang pulso ni Lucia. Doon, sa ilawang kandelya, nagnininging ang isang Rolex watch na may manga diamante. Ito ay regalo mula sa mga kasosyong ninang na nakakahalaga ng higit sa pesa 5 milyon. Itinatago ito ng ninang sa isang nakakandadong drawer ng vanity table. Paano niya nabuksan ito? Lucia, ang relo? Nanginginig ang aking boses, hindi dahil sa pagkakuripot, kundi dahil sa kanyang kawalang ingat. Nagulat si Lucia at itinago ang kanyang kamay sa likod ng kanyang likod, ngunit pagkatapos ay nakunot ng nu. Ano? Imitasyon lang iyan na binili ko sa palengke. Bakit ganyan ka makatingin? Gusto mo akong akusahan ng pagnanakaw? Eksakto. Inilapak ni Sonia ang tasa ng may malakas na tunog. Si Lucia ay sumubok lang. Ano ang problema? Parang kapatid mo siya at ang kuripot mo. Hindi nakakapaktaka na hindi ka suwerte sa bahay na ito. Tiningnan ko ang tatlong walang hiya na mukha. Ang aking galit ay biglang lumamig, napalitan ngang pagamak, umurong ako at yumuko. Oh, nakamali ako. Masarap ang tasa, tumalikot ako at pumunta sa kusina. Isang maliit na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Mahusay. Ang kasaki man ang pumatay sa matalino. Ang halagang relo na iyon ay sapat na para sa aking precious na hipag na magtagang ilang taon sa likod ng rehos. Hindi ko na kailangang ganapin ang palabas na ito. Ang kanilang sariling kasakiman ang sumulat ng kanilang katapusan. Biglang tumunog ang doorbell. Nagulat si Diego. Bumalik na ang mga may-ari? Tiningnan ko ang screen ng intercom. Hindi ang mga may-ari, kundi isang delivery man na may ilang malalaking kahon. Ito ang mga gamit ng pamilya ni Diego. Dinala nila ang lahat mula sa kanilang isinangla na apartment na may intensyong manirahan dito ng matagal. Hinampas ni Sonia ang kanyang mga tuhod. Ay, dumating na ang mga gamit. Ana, kunin mo doon. Nanatili akong nakatayo, nakatingin sa bundok ng mga kahon sa bakuran. Talaga nilang itinuturing itong kanilang bahay at ako, ang kanilang libreng katulong habang buhay. Ang makahon ay nakatambak sa gitna ng marangyang sala, parang pangit na peklat. Si Sonia ang nagutos kung paano dapat isiksik ni na Diego at Lucia ang kanilang murang gamit sa mamahaling oak cabinets,
Ang puting Persian rug ay mayroon ng mabakas ngang maruming sinelas at natatakpan ng mga balat ng buto. Ana, bakit ka nakatayo diyan na parang estatwa? Pumunta ka at ayusin mo ang master bedroom sa ikalawang palapag. Lilipat ako doon. May jacuzzi. Ibabat ko ang aking mapaa. Kinuha ni Sonya sa akin ang isang mop. Tumama ang hawakan sa aking binti. Ang pisikal na sakit ang nakpasabo ang lahat. Hindi ako yumuko para kuhanin ang mop. Itinaas ko ang aking ulo at direktang tiningnan si Sonya sa mga mata. Nanay, sinabi ko na, bahay ito ang ibang tao. Ang bumisita ngang isang araw o dalawa ay ibang bagay, ngunit ang lumipat dito ay hindi pwede. Kung malalaman ng mga may-ari at tumawag sila ngang pulis, makukulong ako. Anong pulis? Humiyaw si Sonya, tumalon sa akin at itinuro ako sa no. Tanga ka ba o ano? Walang laman ang bahay. Umalis ang mga may-ari sa ibang bansa. Sino ang makakaalam na nakatira ako dito? At kung malaman man nila, sabihin mong ako ang biyenan mo na dumating para tumulong. Huwag kang maging makasarili. Ayaw mong manirahan mag-isa sa ganito kalaking bahay. Eksakto, asawa. Sumingit si Diego, na sinusubukang ikonekta ang isang murang karaoke sa malaking telebisyon. Alam nga kolektor ang aming dating address. Kung babalik ako, sisiray nila ang aking mabinti. Maawa ka sa akin, maawa ka sa iyong mga magulang. Ibigay mo sa akin ang master key. Ikaw ay babae, maari mo itong mawala at pagkatapos kami ang sasagot dito. Inabot niya ang kanyang kamay, umurong ako. Ang aking boses ay naging malamig. Hinihingi ko na agad ninyong kunin ang inyong magamit at umalis dito. Naubos na ang aking pasensya. Nanlamig ang hangin sa sala. Nabulungan si Sonya, naging lila ang kanyang mukha. Maglakas loob ka bang palayasin ako? Ah, ikaw na walang utang na loob na manugang. Masyado kitang tiniis. Sa tingin mo ba, dahil may hawak kang masusi, ikaw ang may-ari? Diego, ano ang nakikita mo diyan? Ang asawa mo ay sinasaktan ang iyong ina. Binitawan ni Diego ang mikropono, tumalon sa akin at hinawakan ang aking pulso ng napakahigpit na inakala kong mababali ang buto. Ana, huwag kang maging bastos. Ibigay mo agad ang susi. Gusto mo bang ang buong pamilya ko ay mapunta sa kalye? Bitawan mo ako. Nangingini ako. Wala kayo sa kalye dahil sa akin, kundi dahil sa inyong katamaran, kasakiman at mga utang. Huwag niyo akong sisihin sa lahat. Sa bahay na ito, walang lugar para sa mga taong tulad ninyo. Plak! Isang malakas na sampal ang nakpainit sa aking kaliwang pisngi. Umugong ang aking tainga. Nanginginig ang mundo. Nahulog ako sa sahig. Tumama sa matulis na sulok ng mesa. Dumugo ang sulok ng aking bibig. Naging tahimik ang sala. Nanginginig ang nakataas na kamay ni Diego. May takot sa kanyang mamata. Ngunit mabilis itong napalitan ng galit. Ikaw ang pumilit sa akin. Tinuturuan kita na maging mabuting asawa. Ipinahinga ko ang aking makamay at umupo. Pinunasan ang dugo mula sa aking bibig. Ang sakit ay hindi nagpayak sa akin. Sa halip, nagpakakalma ito sa akin. Ang sampal na iyon ay pumutol sa huling at pinakamamaliit na koneksyon na nagunay sa akin sa lalaking ito. Tiningnan ko si Diego, si Sonya, na ngumingiti ng may pagamak, si Lucia, na nanonood ng palabas ng may interes. Natawa ako. Ang aking tuyong tawa ay nagpakilabot sa kanila, mahusay. Tatandaan ko ang suntok na ito at ibabalik ko sa inyo ang lahat hanggang sa huling sentimo. Tumayo ako. Ipinakpag ang aking sarili at lumakat patungo sa labasan. Saan ka pupunta? Sigaw ni Diego. Sinusubukang pigilan ako. Bibilhan ko kayo en inumin para ipagdiwang ang bagong bahay. Gusto niyo bang magdiwang, hindi ba? Umikot ako. Ang aking tingin ay matalas na parang kutsilyo. Huminto si Diego. Marahil ay naniwala siya sa akin o nagpasya na sirang-sira na ako. Sige, bilisan mo at bumili ng beer. Huwag kang maglalakas loob na gumawa nga anumang kalokohan. Ang susi ng gate ay nasa akin. Lumabas akong pinto, nilamon akong dilim. Hindi ako bumili ng beer.
Pumunta ako sa isang maliit na gate na nakatago sa likod ng mapalumpong na tanging ang mga may-ari lamang ang nakakaalam. Lumabas ako, kinandado ito, at nakatayo sa likod ng malamig na rehas. Tiningnan ko ang maliwanag na mansyon, kung saan naririnig na ang matunok ng karaoke. Kinuha ko ang aking cellphone. Hello Paulo, si Ana ito. Handa mo na ba ang madokumento? Papunta na ako. Tumalikot ako at umalis. Iniwan ang matamis na bitag na gumana na. Ngayon, sa kanilang housewarming, darating ang ilang napaka-espesyal at hindi gustong mabisita. Nakaupo ako sa opisina ng abogado sa harap ni Dr. Andre, isang sikat na abogado sa kriminal at mabuting kaibigan ni Ninang. Sa mesa ay isang makapal na folder na may mga dokumento na nakalap ko sa mga nakaraang araw, mga bank statement, ang promissory notes ni Diego, ang nga litrato ni Lucia na may ninakaw na relo, at ang pinakamahalaga, ang recording ng kamera kung saan sinasaktan ako ni Diego, at ang video ng buong pamilya na sumisira at gumagamit ng gagamit sa mansyon. Sigurado ka ba na gusto mong tapusin ito? Inayos ni Dr. Andre ang kanyang salamin. Tinitignan ako ng may awa at respeto. Kung magsasampa tayo ang kaso, ang iyong asawa at ang kanyang kapatid ay malalagay sa panganib na makulong. Ang pagpasok ng walang pahintulot, pagnanakaw, at pisikal na pananakit ay malubhang krimen. Hinawakan ko ang pasa sa aking pisngi. Ang sakit ay nagpaalala sa akin ng kanilang kalupitan. Hindi na ako ang mahina at masunurin na ana. Sigurado ako, hindi nila ako binigyan ng pagpipilian at hindi ako obligado na bigyan sila ng labasan. Pakiusap, ihanda ang reklamo sa lalong madaling panahon. Tumango si Dr. Andre. Sige, nagbabala na si Elena sa akin. Tutulungan ko siya sa lahat. Ngayon, pumunta tayo sa lokal na istasyon ng pulisya at isampa ang reklamo. Kailangan natin silang mahuli ng inflagrante delikto. Umalis ang itim na sasakyan ng opisina ng abogado. Nakaupo ako sa likod, nanonot ng recording mula sa mga kamera ng bahay. Sa aking harapan ay nagaganap ang isang magulong eksena. Sa sala ng mansyon, naririnig ang tunog ng disco music. Si Diego, si Lucia, at ang ilang kahina-hinalang kaibigan niya ay sumasayaw nang walang kontrol sa puting leather na sofa. Ang pulang alak ay tumapon sa buong alpombra. Naglo-livestream si Sonia sa TikTok, nakmamayabang tungkol sa mansyon ngang kanyang anak at nakpapasalamat sa mga virtual na regalo. Manggataw, maklike. Ang bahay na ito ay binili nga aking anak, 500 metro kwadrado. Lahat ng kasangkapan ay mula sa Europa, nakakahalaga ngang milyon-milyon. Hindi niya alam na ang livestream na iyon ay naging pinakamalakas na ebidensya laban sa kanya. Nag-screenshot ako, inisave ang video. Kung mas nakmamayabang sila, mas humihigpit ang tali sa kanilang league. Nakarating na kami. Ang boses ni Dr. Andre ay nakbalik sa akin sa realidad. Pumasok kami sa istasyon ng pulisya matapos kong ilahad ang kaso at ibigay ang paunang ebidensya ang deed of sale na nakapangalan sa akin, ang power of attorney para pamahalaan ang ari-arian, at ang video mula sa mga kamera sa real time. Sumimanggot ang hepeng ng istasyon. Malubha ang kaso. Pagpasok ng walang pahintulot at, higit sa lahat, pagulo sa kaayusan ng publiko. Tenyente, tipunin ang isang team. Pupunta tayo sa lugar. Imbitahin si Ginang Antunes na sumama sa atin para sa pagkakakilanlan at para buksan ang mapinto. 3 sasakyan ng pulisya at 2 motorsiklong Philippine National Police na may sirena ang bumaksak sa katahimikan ng luxury condominium. Nakaupo ako sa harap na sasakyan at nakita ko ang mga kumikislap na ilaw na nagre-reflect sa salamin. Ang aking puso ay tumibok ng malakas, hindi sa takot, kundi sa excitement sa paghihintay sa katapusan. Huminto ang mga sasakyan sa tabi nga gate ng mansion number 18. Ang musika sa loob ay naririnig pa rin. Lasing sila sa kanilang mapanlinlang na tagumpay at hindi, naghihinala na ang kamatayan ay kumatok sa kanilang pinto. Hinihingi namin na patayin ninyo ang musika at buksan ang pinto. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa megafone. Tumigil ang musika sa loob.
Kumislap ang ilaw sa sala. Sa pamamagitan ng isang butas sa gate, nakita ko si Diego na tumatakbo palabas. Ang kanyang mukha ay puting-puti. Sumilip siya, umurong, at nahulog. Nanay, ang pulis. Ang pulis ay nasa gate. Ang kanyang sigaw ay parang sa baboy. Lumabas akong sasakyan at tumayo sa tabi ng hepeng pulisya. Ginawa niya akong senyas. Ipinasok ko ang susi sa kandado. Click, bumukas ang mabibigat na gate. Ang matinding ilaw ng mga headlights ng mga sasakyan ng pulisya ay tumama sa bakuran. Nagliliwanag sa takot sa mga muhangang buong dati kong pamilya na nakukumpulan sa tabi ng pasukan. Dumating na ang oras ng paghihiganti. Lahat kayo, tigil, kamay sa ulo. Ang utos ay umalingaw na parang kulok. Sinubukan ngang kaibigan ni Lucia na tumalon sa pader, ngunit agad silang nahuli. Sa sala, naghari ang kaguluhan. Nakatayo si Sonia na may hawak na baso ng pulang alak. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto na tumapon ang alak sa silk dress na ninakaw niya mula sa ninang. Si Lucia, na putla, ay sinusubukang tanggalin ang Rolex watch at itinago ang isang bagay sa ilalim ng sofa. Ngunit nahawakan siya ang isang pulis sa kamay. Mga kasama, ito ay isang hindi pagkakaunawaan, nautal si Diego. Nangingini ang kanyang mga binti. Ito ay bahay nga aking asawa. Ipinagdiriwang lang namin ang bagong bahay. May nakamali. Tumingin siya sa paligid. Huminto ang kanyang tingin sa akin na nasa likod ng abogado at ng hepang pulisya. Ana, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila na ako, ang asawa mo, ang nanay mo. Bakit mo tinawag ang pulis para arestuhin ang sarili mong pamilya? Sigaw niya. Sinusubukan pa ring makpanggap na biktima. Isang hakbang ang ginawang hepeng pulisya, may hawak na folder. Mamamayan Antunes, nakatanggap kami ng reklamo ng krimen para sa pagpasok ng walang pahintulot, pagnanakaw ng ari-arian sa address na ito. Ang lehitimong may-aring mansyon, ang mamamayan Ana Azevedo, ang nagsumiteng reklamo. May-ari? Bumuka ang bibig ni Sonia at nahulog ang kanyang panga. Hindi maari. Si Ana ay isang katulong lang. Siya ang nag-aalagang bahay. Nakamali kayo. Wala siyang pera para sa isang mansyon. Humagbang ako. Ang maliwanag na ilaw na kandalir ay nakpasikat sa aking mukha na may pasamula sa sampal. Tiningnan ko ng direkta si Sonia, dahan-dahang binuksan ang aking bag, kinuha ang pulang deed of sale, at itinaas ito. Sonia, Diego, tingnan ninyo ng maigi. Ito ang deed of sale, ang lupa at ng ari-arian na naroron. May-ari, Ana Azevedo. Hindi ako katulong o katulong. Ito ang aking bahay. Sa sala, nagkaroon ng nakakabinging katahimikan. Tiningnan ni Sonia ang aking pangalan sa dokumento, pagkatapos ay ako, sa gulat, hindi makahinga, hinawakan ang kanyang puso at nahulog sa sofa. Ikaw, manloloko, bulong niya. Sino ang niloko? Sino? Ngumiti ako ng mapait. Hindi ko kailanman sinabi na ako ay isang katulong. Ang inyong kasakiman ang nakimbento ang kwentong iyon. Pumasok kayo sa aking bahay. Kumain, uminom. Sinira ang aking magamit. Sinaktan ako, at higit sa lahat, naknakaw. Sir Pulis, ang relo sa pulso ni mamamayan Antunes ay nakakahalaga ng higit sa ₱1.5 milyon. Sa pagkarinig ng halaga, nahimatay si Lucia at nagsimulang umiyak. Hindi ko alam, sinubukan ko lang. Diego, iligtas mo ako. Nanay, iligtas mo ako. Ang malamig na posas ay umugong sa kanyang pulso. Mamamayan Antunes, sumama ka sa amin sa istasyon para sa paglilinaw. Hindi ko gustong makulong. Ana, pakiusap, patawarin mo ako, sigaw ni Lucia, ngunit huli na ang lahat. Si Diego, nang makita ang kanyang kapatid na inaresto at ang kanyang ina na nahimatay, ay nagpanik, tumakbo sa akin, lumuhod, at yumakap sa aking mabinti, umiyak. Asawa, mali ako. Nabulag ako. Patawarin mo si Lucia. Bata pa siya. Ikaw ang may-ari. Sabihin mo lang ang isang salita at matatapos na ang lahat. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tiningnan ko ang lalaki sa aking paanan. Ang lalaking ilang oras lang ang nakalipas ay sumakit sa akin at sumigaw na tuturuan niya ako. Ngayon,
Siya ay kaawa-awa na parang uwot. Diego, sabi ko, malamig akong umalis. Nang saktan mo ako, naisip mo ba ang aming pamilya? Nang ipasa mo sa akin ang mautang ng iyong kapatid, naisip mo ba kung paano ako mabubuhay? At ngayon humihingi ka? Huli na ang lahat. Iniwas ko ang aking paat na hulog siya sa lupa. Dalin niyo silang lahat sa istasyon, utos ngang pulis. Itinaas si Diego at dinala palabas. Habang dumadaan sa akin, ang kanyang mapaksumamong tingin ay napalitan ngang galit. Sinabi niya sa pagitan ng kanyang ngipin, "Ana, malupit ka. Hindi kita patatawarin sa ginawa mo. Naiwan akong mag-isa sa gitnang sirang sala, pinapanot silang dinadala. Lumayo ang mga sirena, ngunit ang bagyo sa aking kaluluwa ay hindi pa humupa. Ito ay simula pa lamang ng pahihiganti." Sa interrogation room, ang malamig na ilaw ng fluorescent lamp ay tumama sa bakal na mesa. Nakaupo ako sa harap ni Diego. Nakayuko ang kanyang ulo. Ang kanyang hitsura ay kaawa-awa. Sa labas, umiyak si Sonia. Hinihingi ang isang pagpupulong sa kanyang anak at sumisigaw na ako ang nagpatibong sa kanila. Inilapak ng abogado na si Dr. Andre ang isang dokumento sa mesa. Diego, ito ang petisyon para sa diborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement na pirmahan na ni Ana. Basahin mo at pirmahan. Itinaas ni Diego ang kanyang ulo. Diborsyo, huwag na mangarap. Hindi ako pipirma. Ngayon na mayaman ka na, gusto mo akong alisin. Hindi mangyayari iyan. Ang mga ari-arian na nakuha sa kasal ay karaniwan. Ang mansyon na ito ay akin din. Halos natawa ako sa kanyang kawalang hiyaan at kawalan ng kaalaman sa batas. Diego, kalmadong ipinaliwanag ni Dr. Andre. Ang mansyon na ito ay binigay kay Ana bago ang kasal. Mayroon itong deed of donation na pinatunayan sa notaryo. Wala kang anumang karapatan dito. Samantala, ang iyong utang na ₱500,000 ay isang personal mong utang na nakuha bago ang kasal para sa personal na layunin. Kaya, hindi obligado si Ana na bayaran ito. Nagdilim ang mukha ni Diego. Bukod pa rito, dagdag ko, ang iyong kapatid ay iniimbestigahan ngayon para sa kwalipikadong pagnanakaw. Maari siyang makulong ng 15 taon. Ikaw at ang iyong ina ay maari ding kasuhan ng pagpasok ng walang pahintulot. Natatakot ka ba sa akin? Nautal si Diego. Hindi ako natatakot. Nakikipagnegosasyon ako. Kung pipirmahan mo ngayon ang petisyon para sa diborsyo, tatalikuran ang lahat ng pahahabol at hihingi ng tawad sa akin sa publiko sa social media. Isa sa alang-alang ko ang posibilidad na sumulat ng isang petisyon para sa pagpapagaan ng sentensiya para kay Lucia. Tiningnan ni Diego ang petisyon, pagkatapos ay ang bintana kung saan umiyak ang kanyang ina. Nag-alangan siya. Kailangan kong mag-isip, wala kang gaanong oras. Binuksan ko ang recording ng kanilang pag-usap noong gabi ngang kasal sa aking cellphone. Nasa lambat na ang isda, malinis ang tunok at naririnig pa rin ito. Binuksan ko ang video kung saan siya nagmamakaawa sa mga kolektor na nangangako na kukunin ang pera mula sa kanyang asawa. Kung hindi ka pipirma, bukas, lahat na ito ay nasa internet, sa iyong kumpanya, sa bahay ng lahat ng iyong kamag-anak. Mawawala ka hindi lang ang iyong asawa at kapatid, kundi pati na hingang huling piraso NG, dignidad. Tiningnan niya ako na parabang ngayon lang niya ako nakita. Nanginginig ang kamay. Kinuha niya ang ballpen at pinirmahan. Umiyak siya, ngunit hindi luhang ang pagsisisi, kundi ngang galit ng isang natalo. Sige, nakuha ko na ang petisyon. Dr. Andre, ibigay ang madokumento. Lumabas ako sa pasilyo. Dumali si Sonia sa akin. Pinihit mo ang aking anak. Ipunin niyo ang inyong lakas. Itinulak ko siya. Napirmahan na ang iyong anak ang lahat. Mula ngayon, kami ay estranghero. At mahanda ka. Malapit nang sumikat ang iyong anak sa internet. Lumabas ako ng istasyon ng pulisya. Nilanghap ang malamig na hangin ng gabi kalayaan ngunit
ang labanan ay hindi pa tapos. Naklogin ako sa aking anonymous account at naklik ng publish. Pamagat. Ang revelasyon ang siglo, ang pamilya ang gigolo at ang mapait na katapusan. Inilakip ko sa post ang lahat ng ebidensya. Sa loop ngang ilang minuto, bumulusok ang aking cellphone sa notification. Ang bagyo sa internet ay malapit nang walisin ang pekeng pamilyang ito. Matapos ang bagyo ngang mabalita sa social media noong nakaraang gabi, sumikat ang araw sa Maynila na maliwanag, ngunit para sa pamilya ngang aking dating asawa, ito ay isang liwanag na sumunok sa natitirang bahagi ngang kanilang reputasyon. Nakaupo ako sa itim na Mercedes ng ninang. Sa harap ng gusali ng parehong condominium na minsan ay pinakmamalaki ko, kinuha ng ninang ang kanyang salamin sa mata. Sige, ngayon na ang katapusan. Manut ka ng maigi para hindi ka na magpakita nga hinaan. Tumango ako. Bumaba ang bintana nga sasakyan. Sa harap ng gusali, nakumpulan ang maraming tao. Ang magamit ng pamilya ni Diego ay itinapon sa pavement. Mga sakong damit, isang sirang ventilador, at ang aming larawan sa kasal na may basak na frame. Ang aking mukha sa larawan ay may pasa, mga kinatawan ng bangko at mga hukom sa pintuan. Nakatayo si Diego na may hawak na utos ngang pagpapatalsik mula sa ari-arian, nanginginig. Nakaupo si Sonia sa sahig, umiyak, ngunit sa pagkakataong ito, walang sinumang naawa. Ang mga kapitbahay na inimbitahan niya sa housewarming ay nagbubulungan ang mga kapitbahay sa tabi. Buti nga sa kanila, mga scammer, punong-puno ngang utang at nakpapanggap na mayaman. Inangat ni Diego ang kanyang ulo at naktama ang aming natingin. Lumabas ako ang sasakyan na nakasuot ng eleganteng cream suit. Dumali si Diego sa akin, ngunit pinigilan siyang security guard ng ninang. Ana, niligtas mo ba ako? Sigaw niya. Pinalayas kami ng bangko. Natanggal ako sa trabaho. Si nanay, ako, saan na kami titira ngayon? Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Problema mo na iyan. Diborsyado na tayo. Pero mayaman ka, may mansyon ka, may milyonaryong ninang ka. Itinuro niya si Elena. Siya ang nangako na mag-invest sa aking proyekto. Bakit siya kasama mo ngayon? Lumabas ang ninang sa sasakyan. Bata, mahina ang memorya. Mag-invest ako, ngunit matapos akong umarkilangang detective at malaman ang tungkol sa iyong pamilya, nagbago ang isip ko. Hindi ako nakikipagtrabaho sa mga manloloko na nandaraya sa kanilang mga asawa. Kayo? Sino kayo? Nauta si Sonia. Ako ang ninang ni Ana, matatak na sabi ni Elena. Ang mansyon ay regalo ko sa kanya. Itinapon niyo ang isang diamante para lang makakuhang tumpok nga utang. Ngayon niyo nakita. Namutla ang mukha ni Sonia. Bumulong siyang kung ano at pagkatapos ay nahulog sa lupa. Lumabas ang bula sa kanyang bibig. Inatake siya sa puso. Nanay, nanay! Sigaw ni Diego. Dumating ang isang ambulansya. Habang isinasakay ang kanyang ina sa sasakyan, binigyan ako ni Diego ng huling mapaksumamong tingin, ngunit tahimik kong isinara ang bintana. Umalis ang Mercedes. Iniiwan ang alikabok at isang pamilyang winasak ng kasakiman. Pampublikong ospital, ward para sa mga walang tirahan, amoy disinfektante. At pagkatapos, ayoko nang pumunta dito, ngunit ipinayo sa akin ng abogado na pumunta upang ayusin ang bagay sa pagpapagaan ng sentensiya para kay Lucia. Nakaupo si Diego sa labas ng intensive care unit na may tumpok na mga hindi pa nababayarang bills. Nang makita ako, agad siyang tumayo. Ana, dumating ka. Alam kong hindi mo kami iwan. Gusto niyang hawakan ang aking kamay, ngunit umurong ako. Kamusta po si nanay? Stroke. Paralisado ang kaliwang bahagi. Kailangan ng agarang operasyon. Nakakahalaga ng halos kalahating milyong piso. Mabilis niyang sabi. Ana, wala akong pra. Nakablock ang mga card, selyado ang bahay. Tinalikuran ako nga kaibigan. Pautangin mo ako ngang kalahating milyon. Magtatrabaho ako para sa iyo habang buhay.
Tiningnan ko siya. Ang halagang ito para sa akin ngayon ay maliit, ngunit para sa kanya, ito ang buhay ng kanyang ina. Ngunit naalala ko ang lahat, kung paano nila ako pinilit na bayaran ang kanilang mautang, ang sampal ni Diego, ang kanyang paghamak. Ang awa na nagsisimulang umusbong ay agad na nawala. Hindi kita pahihiramin, malamig kong sabi, dahil alam kong hindi mo ibabalik. Lumuhod si Diego doon mismo sa pasilyo, nang walang pakialam sa mamausisa na tingin. Ana, nagmamakaawa ako sa iyo. Nanay ko siya, kahit na nakamali siya, matanda na siya. Hahayaan mo ba siyang mamatay? Para sa iyo, ang kalahating milyon ay parang bumiling bag. Muli ang ipokrisya na ito. Tumayo ka, huwag kang gumawa nga eksena. Binuksan ko ang aking bag at kinuha ang isang makapal na sobre. Nakniningning ang mata ni Diego. Hinawakan niya ang sobre, ngunit sa loob ay walang pera, kundi isang tumpok ng mapel na A4. Ano? Ano ito? Ito ay listahan ng mga bakanteng trabaho para sa mga unskilled worker na may arawang bayad. Kalmado kong sabi. Magiging kargador sa palengke, tagalinis sa night shift, construction helper. Kung magtatrabaho kang ng 3 shift at ibebenta ang motorsiklo, sa loob ng 1 linggo makakatipid ka para sa unang bayad. Nananadya ka ba sa akin? Inihagis niya ang mga papel sa sahig. May mataas akong antas nege ekonomiya. Pinuno nege departamento. Dating pinuno ng departamento, putol ko. Namatay ang iyong ina at iniisip mo pa rin ang iyong pagmamataas. Kaya manatili ka diyan, umiyak sa iyong diploma. Tumalikot ako upang umalis, ngunit may naalala ako. Lumapit ako sa kanya at bumulong sa kanyang tainga, may isa pang paraan. Pumunta ka sa nayon, sa lumang bahay. Sa ilalim ngang kamangang iyong ina, sa ilalim ngang 3 tile, mayroong isang passbook ng savings na may 5 milyong piso. Mas gugustuhin niyang hayaan kayong malunod sa utang kaysa ibigay ang maito. Good luck. Nagbago ang mukha ni Diego. Sa kanyang mamata ay nagnininging ang hinala at kasakiman. Iniwan ko siyang nakatayo sa gitna ng pasilyo. Hindi ako nag-alinlangan sa kanyang gagawin. Hindi ko na kailangang gumawa ng anuman, kundi obserbahan kung paano nila wawasakin ang kanilang sarili. Pakaraan ng 2 araw. Nalaman ko mula sa isang kilalang nurse na talagang pumunta si Diego sa nayon at natakpuan ang passbook ng savings na nakakahalaga ng 5 milyong piso. Ngunit sa isang pagkakataon, ito ay nakapangalan sa matagal nang nawawalang kapatid ni Sonia. Pumunta si Diego sa ospital at hiniling sa kanyang ina na pirmahan ang isang power of attorney o sabihin kung nasaan ang pasaporte ng kanyang kapatid, nagkaroon ng tunay na drama sa silid. Si Sonia, na hindi makapagsalita, ay umungol at umiyak, sinusubukang protektahan ang kanyang maipon. Nanay, ibigay mo ang pasaporte. Gusto mong dalhin ang pera sa libingan. May utang ako. Makukulong si Lucia at itinago mo ang 5 milyon. Sigaw niya. Sinusubukang agawin ang kanyang huling lihim mula sa kanyang paralisadong ina. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang mapulis. Sa likod nila, si Lucia na nakaposas. Mamamayan Antunes, sumama ka sa amin. Ako, wala akong ginawa. Pinalawak namin ang investigasyon sa kasong pandaraya sa Leon Invest Stock Exchange. Nagpatoto ang iyong kapatid na ikaw ang kasabwat niya. Na naglalabakang ang pera sa pamamagitan ng kanyang account at isinasangkot ang ibang tao, kabilang ang pagtatangka na ilegal na kumuha ang ari-arian ng iyong dating asawa. Tiningnan ni Diego si Lucia. Yumuko siya. Paumanhin Diego. Sinabi nila sa akin na kung isusumbong ko ang organizer, babawasan ang aking sentensiya. Ipinagtaksil mo ang sarili mong kapatid. Dumali si Diego sa kanya, ngunit hinawakan muli. Umugong ang mga sirena, dinala ang makapatid. Naiwan lamang si Sonia sa silid. Nakita niya ang lahat. Ang anak na babae sa bilangguan, ang anak na lalaki na nakakulong, ang mga ari-arian na nawala, ang huling lihim na nabunyag. Dahil sa gulat, nagsimula siyang makaroon ng kombulsyon. Umuhong ang makamonitor, tumakbo ang makadoktor upang iligtas siya.
Nasa kabilang panik ako ngang salamin at tiningnan ito ng may mabigat na puso. Gusto kong magbayad sila, ngunit napakamahal ng presyo na ito. Hindi lamang ito pagkalugi, kundi ganap na paglipol. Tumalikod ako at umalis. Sinulatan ko ang abogado, suspendihin ang lahat ng kaso sa korte. Natanggap na nila ang kanilang sentensiya mula sa hukuman ng konsensya. Isang buwan pagkatapos, pumunta ako sa ospital sa huling pagkakataon. Nakahiga si Sonia sa kama, payat, na may puting buhok. Nang makita ako, umiyak siya. Tahimik akong naglagay ng prutas at mainit na lugaw sa nightstand. Binayaran ko ang lahat ng kanyang bills at umupang ang isang caregiver sa loob ng isang buwan. Pagkatapos, ililipat siya sa isang state-run retirement home. Tinulungan ko siyang ibenta ang bahay sa nayon upang ideposito ang pera bilang kabayaran at pagpapagaan ng sentensiya para kina Diego at Lucia. Dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Sinusubukan niyang sabihin ang isang bagay, hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Umiling ako. Hindi ko ito ginawa dahil pinatawad ko kayo, kundi para palayain ang aking sarili. Ayaw kong mamuhay na may galit. Kinuha ko ang isang simpleng singsing sa kasal at inilagay sa kanyang palat. Ibabalik ko ito. Dito nagtatapos ang ating koneksyon. Umalis ako. Sa likod ko, narinig ko ang kanyang muffled na iyak. Ito ay luha nga, huling pagsisisi. Sa labas. Nahihintay ang ninang. Tumakbo ako at niyakap siya. Dumaloy ang luha sa aking pisngi. Ngunit ito ay luhang paglaya. Umuwi tayo, anak. Oo, umuwi tayo. Ngumiti ako. Sa aking bahay, sa aking buhay, kung saan ako na ang may-ari ngayon. Isang taon pagkatapos, binuksan ko ang pinto ng aking sariling butik ng designer clothes. Matapos ang diborsyo, umalis ako sa opisina at sa perang ninang ay nagbukas ako ng sarili kong brand. Ang negosyo ay umunlad. Kinagabihan, makakaroon na space para sa pangalawang tindahan. Sa traffic light, ang aking tingin ay napunta sa pavement. Sa ilalim ng isang puno, nakaupo ang isang payat na lalaki na nakasuot ng kupas na uniforme ng deliveryman. Sa tabi niya ay isang lumang motorsiklo. Maingat niyang pinapakain ng lugaw ang isang matandang babay sa isang wheelchair. Ang babay ay may puting buhok, ang kanyang bibig ay baluktot, ngunit tinitingnan niya ang kanyang anak ng may pagmamahal. Si Diego at Sonia iyon. Lumabas siya ng bilangguan sa parole, tumanda. Ang kanyang makamay ay naging magaspang dahil sa trabaho, matiyaga niyang pinunasan ang bibig ng kanyang ina at pagkatapos ay kumain siyang isang piraso ng tuyong tinapay, walang ningning, walang kasinungalingan, isang anak lamang na sinusubukang bayaran ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng trabaho at huling pag-alaga. Naging berde ang signal. Gusto kong ibaba ang bintana, sabihin ang isang bagay, ngunit huminto ako. Ang aking presensya ay hindi na kailangan. Mayroon silang sariling buhay. Mahirap, ngunit marahil mas tapat. At ako rin. Pinindot ko ang accelerator. Sa rearview mirror, ang kanilang mga figura ay lalong lumiliit at nawala. Isang maliit na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Makatarungan ang buhay. Ngunit minsan ang pinakamahusay na pagtatapos ay hindi ang pagwasak sa kawe, kundi ang kanilang pagsisisi at para sa sarili, ang pagkakataon na lumipat ng mataas sa itaas ng putik ng nakaraan. Binuksan ko ang radyo. Sa aking harapan, ang paglubok nga araw ay nakniningning, nakpipinta ang ginto sa kalsada. Alam kong dumating na ang bukang liwewe ang aking bagong buhay. Salamat sa inyong paglalaan ng mahalagang oras upang pakinggan ang kwentong ito. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share sa inyong mamahal sa buhay, at siyempre, mag-subscribe sa channel at i-click ang bell para hindi kayo makaligtan ng mga bagong at mahahalagang nilalaman. Sama-sama nating likhain ang isang welcoming community kung saan lahat ay makakapag-aral, makakapagbahagi ng nga karanasan, at makapaganda para sa isang buong pusong pagtanda na puno ang kalusugan at kapayapaan ng isip. Nais namin sa inyo at sa inyong nga pamilya ang kaligayahan at kapakanan.
Hanggang sa susunod na mga video.